50 bagay na dapat mong i-offer or ibigay, or ito yung pinaka-the best na pwede mong maibigay sa partner mo or sa isang lalaki or vice versa. Kung gusto mo na makita nila o makita niya yung halaga mo. Iwasan po sana natin na maging passive. Or in short, yung wala tayong gagawin, yung taga-receive lang tayo. Yung naghihintay lang tayo pero wala tayong binibigay. I never said na hindi ka na niya mamahalin kapag ganun ka, pero don't expect a deeper and intimate relationship with him or with her kapag passive ka. Hindi po kasi pwede kasi sa relationship, give and take yan. And they will give value sa'yo according sa value din na binibigay mo. So, kung gusto mo malaman itong 5 na to, panoorin mo hanggang sa last part. So, let's go. So, number 1 na the best na i-offer mo sa kanya is that peaceful and good vibes na atmosphere. Una-unahin natin sa peaceful. In short, tahimik. Hindi naman sa literal na tahimik ka na hindi mo siya kinakausap, kundi mararamdaman niya yung peace whenever nakapiling ka niya. In short, wala masyadong maingay, hindi mo ginagawang issue ang lahat ng bagay, hindi mo siya palaging inaaway, nagagalit ka sa lahat or sa mga maliliit na bagay, binibigyan mo ng issue ang mga maliliit lang na bagay, mga dramas. Yun yung mga atmosphere na sometimes iniiwasan ng isang lalaki. Hindi ko po sinasabi na hindi ka na niya mamahalin, pero hanggat maaari ay umiiwas kami sa mga masyadong madrama sa buhay, sa magulong buhay. Hindi man lahat, pero mostly yung mga matitinong lalaki gusto ng peaceful or yung pag-uwi niya is that meron siyang katahimikan, makakapagpahinga siya. Trust me, kapag ganun yung atmosphere na naipro-provide mo, gustong-gusto kanyang uwian, papahalagaan kanya because ayaw niyang mawala yung atmosphere na ganyan. Dagdagan mo pa ng good vibes. Yung paggising mo ng umaga, paggising niya is that mapapangiti siya dahil sa approach mo, dahil sa pag-good morning mo, dahil sa pagbigay mo ng magandang, alam nyo na, hindi ko na kailangan sabihin, yung ginagawa ninyo, ginagawa nating mga may asawa sa madaling araw, or yung ipagluto mo siya ganon, or makikita niya yung ngiti sa mukha mo at hindi yung nakamisungot nga kunadat Ilocano or nakasimangot or yung aga-aga nagagalit na, nag-high blood na, nagsesermon na. Iwasan mo yung mga bagay na yun kasi nasisira yung vibes na pagiging positive at good vibes. Kapag yun yung na-provide mo sa kanya, na-offer mo sa kanya, maniwala ka sa hindi, papahalagan yan. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Ang best na may offer mo sa kanya is that support mo. Hindi lang finances, but especially emotional support and moral support. One of the best na example to show your love and respect sa isang lalaki is that kahit anong mangyari, especially kapag nagtatry naman yan, trying hard yan, or ginagawa niyo yung the best niya to provide or to do some business or whatever na kinabibisihan niya, is that support ang pinakakailangan niya. Kung ayaw mo na hanapin niya sa iba, hanapin niya sa ibang babae, or sa mga kaibigan niya, ikaw yung mag-provide sa kanya ito. Kasi kung naramdaman niya sa'yo, what's the point para hanapin niya pa sa iba? Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit biglang nagbago yung partner niyo, kung bakit mas gusto niya sa piling ng iba kahit sa mga kaibigan, tropa niya, or naghanap na siya ng ibang babae. The reason is that hindi niya mararamdaman yung support mo sa kanya. Kumbaga, ikaw yung number 1 na mag-discourage sa kanya. Ang daming mga, hindi ka makapag-release ng funds or pondo whenever na nag-a-ask siya. Or hindi niya maramdaman na isupport mo siya. Sabihin na natin na sometimes, may instinct kasi yung babae na alam ninyo kung mag-work, kung ano man yung gagawin niya or business or whatever. And sometimes parang ayaw mo siyang isupport. Make sure na maging wise ka sa pag-handle ng ganyang situation. Ang pinaka-the best na gawin mo is that make sure na mararamdaman niya yung support mo, pero make sure that mararamdaman niya rin or maiko-correct mo siya. Which is, ito yung number 3 natin. You need to correct your partner, but in a good way, or yung hindi mailampaso yung kanyang pagkalalaki, yung hindi siya mapapahiya, yung hindi siya maapakan. Lagi mong tatandaan, walang tao
ang okay lang yung inaapak-apakan siya. Ide-defend niya yung sarili niya or lalaban niya. So, you need to correct your partner. Sabihin mo kung anong mali, kung anong maitulong mo. Because yun yung isang role niyo, yun yung isang kaya nyong maibagay sa kanya. Kasi sometimes, hindi namin yun nakikita. That is why we need a partner like you para may magsasabi kung anong mali namin. Ang problema kasi, sometimes, mahirap i-receive ng isang lalaki. Of course, don't expect na i-receive niya agad. But at least you tried your best na i-correct siya in a good way. Huwag mo kasing pahiyain, huwag kang maging harsh, huwag kang, rektahin mo kung ano man yung weakness niya, kahinaan niya. Huwag mong idaan sa pasigaw, huwag mong idaan sa way na masasaktan siya. Gawin mo in a good way. Make sure na bigyan mo muna, example, bigyan mo muna ng magandang sex, ipagluto mo siya, and then kausapin mo siya. Alam mo dapat kung paano i-relay kung ano man yung correction na dapat mong gawin, okay? Maging wise minsan. So, proceed na po tayo sa number 4, is that make sure na maging open-minded ka when it comes to intimacy or in short, sex. One of the problems ng mga couples kung bakit maraming naghihiwalay, kung bakit maraming iniiwan, is that sex. Almost 90% na reason ng paghihiwalay is that sex. Hindi na siya kontento sa'yo, or meron na siyang nakita na mas magaling sa'yo, or dahil sa hindi niya nakikita, or hindi siya nakokontento sa performance mo, sa ginagawa mo. So, sex is a big deal sa isang relationship, especially sa isang marriage. So, ang advice ko sa'yo, ang pinaka-the best siguro na may offer mo sa kanya is that you need to be open-minded. In short, don't be holy when it comes to sex. That's free gift for us to enjoy or for us to have pleasure in making our babies or, enjoy our relationship more, and that is actually spiritual also, mga kapatid. Dahil ginagawa mo man ito physically pero nagkakaroon kayo ng connection spiritually, mas lalong nagiging malalim yung relationship nyo, yung connection nyo whenever that you're having sex. So, open-minded ka kung anong position na gagawin nyo, kung anong gusto niya, gawin nyo. Kung anong way, gawin nyo. Wag lang naman yung, influence na siya ng drugs or whatever na nakaka-danger na, delikado na sa health nyo or sa katawan nyo, din yun ang hindi nyo gawin. Pero kung hindi naman at alam mo sa puso mo, kahit na sabihin mo na ayaw mo nang ganun sana, is that mag-adjust ka for the sake ng partner mo, because maybe hindi pleasure sa'yo or hindi ka nag-enjoy, pero what if siya nag-enjoy? And remember, kapag siya yung nag-enjoy, then of course 100% babayaran ka rin. Not in the sense of money, pero he will make sure that isasatisfy ka rin sa mga ibang bagay. So it's about how you give or how you provide pleasure sa partner mo. It's not about you actually. So kung binibigay mo yung the best mo para ma-enjoy niya, para ma-satisfy niya, ang tendency nito is that gagawin niya rin. If he or she is in love with you, of course. So ganun lang yan. Huwag pataasan ng pride at huwag pataasan ng kung anong gusto or entitlement na. Mag-adjust kayo, okay? And last but not the least, number 5, at ito ang pinaka-the best na dapat mong maibigay sa isang lalaki or sa partner mo is that prayer. Pantay-pantay po tayong lahat. Hindi porke babae kayo is that inferior kayo at superior kami, no? Pero may mga responsibilities or role kami. Like for example, kami po ay leader. Kayo po ang support or helper. Sabi sa Bible, helper, but not in a way, nakatulong, But whenever na may mga bagay na hindi namin kayang gawin, is that kayo yung gagawa. That is why, ang pinaka-the best na may provide mo sa kanya is to pray for him. Kapag punta siya sa magtrabaho, pray for him, protection. And para maging prosperous kung ano man ang tinatrabaho ng kanyang kamay, kung ano man business ang ginagawa niya, or whatsoever. Pray for your partner. Pray para lumayo siya sa mga temptation. Pray para malabanan niya kung ano man yung last. Pray. Kasi ito yung pinaka-the best na magawa mo sa kanya. Maliban sa sex, maliban sa support, maliban sa good na atmosphere or good vibes. Maliban sa mga yon, pinaka-the best talaga is to pray for him. That God will help him, God will move through his life. And trust me, whenever that you commit your partner sa kanya, hindi yan maghanap ng iba. God will convict your partner or help your partner to avoid temptation and mas-secure yung future ng families nyo.
So, yan lang po ang may advice ko sa inyo na 5 bagay na maaari nyong may offer sa partner nyo if you want a good, healthy, and kung gusto mo na pahalagahan ka o kung gusto mo na palagi kang uuwian. So, that's it. Thank you so much.